Mike, tulad nga rin ng mga nakilala mo kanina dito sa paligid ng Quiapo, iba't ibang klase ng mga deboto. Yung ating mga nakita, kabilang na nga ang ilang dayuhang turista. Ito ang nilalakaran ng mga deboto malapit sa Quiapo Church, mga bote, plastic at iba pang basura. Pero hindi yan alintana ng mga namamanata na pawang nakapaa bilang bahagi ng tradisyon ng traslasyon. Pagdating ng mismong andas sa tapat ng mga nag-aabang na deboto, kanya-kanya ng subok na makasampa. Pero ang karamihan, halos hindi na kayanin ang dagat ng mga tao matapos maipit sa nagbabalyahan at nagtutulok ang mga deboto. Depende sa takbo ng andas, nagtatagal ng 10 hanggang 20 minutong balyahan ang kailangang indayin ng mga deboto bago makausad ang andas ng Poong Itim na Nazareno. Para sa mga piniling hindi makipagsiksikan, mahabang lakaran naman ang kailangang indayin. Nataunan namin ang isang banyaga na kasama sa libu-libong naglalakad patungo sa direksyon ng simbahan ng Quiapo. Gamit ang kanyang guide cane, dahan-dahang naglalakad ang Amerikanong si Malcolm Montgomery kasama ang mga deboto. Bulag ang banyaga, bagamat nakakaaninag daw siya ng liwanag at bahagyang nakikita ang hugis ng mga puno at sasakyan. Sa kabila nito, pinilit pa rin daw niyang maranasang makibahagi sa traslasyon. I'm here to see the procession. I was told about it day before yesterday, so thought I'd come and take a look. When you say see, you mean feel the atmosphere? Feel the atmosphere. It sounds like a lot of people having a lot of fun. Ang isa namang deboto, dinala ang kanyang 5 araw na gulang na anak. Bahagi daw ito ng kanyang panata dahil gusto niyang manahin ng kanyang anak ang pagiging deboto ng Poong ng Itim na Nazareno. Ito ay sa kabila ng panawagan ng otoridad na huwag nang bitbitin ng mga bata sa traslasyon. Sa kabila nito, maraming bata pa rin ang dinala ng kanilang mga magulang para maranasan ang traslasyon. Nakinig naman ang debotong si Cesar Navarro sa panawagan ng mga taong simbahan na panatilihin ang pakikipagkapwa-tao ng mga deboto. Isinuli niya ang isang pitakang naglalaman ng 5,600 pesos at isang cellphone sa GMA News. Kahit kailangan daw niya ng pera, hindi raw niya matim na kunin ito, bagamat malaki ang kanyang pangangailangan dahil kapwa-deboto niya ang nawalan. Agad namang naisoli sa may-aring si Leo Mijares ang pitaka at cellphone. Ngayong hapon, dumalaw din sa Quiapo Church si PNP Director General Bato de la Rosa. Nais daw niyang tiyakin na maayos ang seguridad sa lugar habang hinihintay ang pagbabalik ng Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Ayon sa hepe ng PNP, maayos naman ang lagay ng seguridad. Maliban sa mga medical emergencies, wala naman daw naitalang malaking insidente ang mga otoridad. Naging magandang karanasan din daw para sa hepe ng pulisya ang makita mismo ang pagdaan ng andas sa traslasyon ngayong taon. Nagawa pang makipag-selfie si PNP Chief. Kansa ko na rin ito na being a devout Catholic, true and true, chance ko na rin ito maka-experience ng ganito. And it was indeed very, very unusual experience for me. Kinalabutan ako. Mike, umaasang pamunuan ng Philippine National Police na wala na magiging aberya hanggang sa makarating dito sa Quiapo Church ang andas ng Poong Nazareno. Lalo pat yung mga nagbantay kanina sa may Crino Grandstand ng mga pulis ay nagtungo na rin dito sa paligid ng Quiapo para tumulong sa pagbibigay ng seguridad dito. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.